Three questions. Am I safe? Am I enough? Am I acceptable? Yan yung minsan yung mga feelings naiisip ng mga tao when we are at our lowest point. Okay? Safe ba ako sa lugar na to? Okay? Sapat ba ako? At isa pa, tanggap ba nila ako? Or yung mas malalim na tanong, mahal ba nila ako? Okay? These are some of the questions na pumapasok if we talk about the emotional state ng mga tao or mental health. We have questions. I have questions na hindi pa sinasagot. Pero it doesn't mean na wala nang pag-asa sa buhay. So tuloy tayo. Discover the steps into transformation that heal from within. By this time, for sure, marami sa inyo kabisado na itong tagline ng ating inner healing sessions. At itong ating title ngayon, From Shame and Rejection to Compassionate Care. Mas maintindihan nyo as we proceed. Okay. Tingnan nyo muna to. Na-experience mo na bang ipahiya ka? Nung bata ka pa o high school ka na or college ka na or maybe older ka na. Yung alam mo yun yung ipahiya ka talaga na sinasadya. Ano ang feeling? Okay? Eto pa. How about kapag nakakita ka naman na mga taong ipinapahiya? Hindi ikaw, ibang tao. Maybe kaibigan mo o close sa'yo. Anong feeling mo? Di ba parang ikaw din yung nahihiya para sa kanya? Okay? Now, dito natin makikita na different scenario, pero same feeling. Yung magkaroon ka ng shame and rejection. Isa yan sa mga mahirap dalin. At minsan, binabaliwala. Ay wala ako niyan. Pero shame and rejection ay isa yan sa mga common na naranasan kahit anong generation. Okay? Hindi natin mapangalanan niya noon. And since COVID time ay mas naging sikat iyon. Pero before that, napag-uusapan na yan. Pero marami nag-reject na meron kami niyan. Ay wala ako niyan. Malalaman natin as we proceed. So itong ating pinaka-premise. Reframing ourselves from shame and rejection to compassionate care is vital to our inner healing journey. Now, sa dami ng pwede maging issue at mga kaisipan at mga challenges sa ating emotions, isa doon ay yung shame and rejection. Ang counterpart nun is compassionate care. Now, what does the Bible say about shaming and rejecting versus compassionate care? Now, tingnan nyo po ito. Sabi ko nga sa inyo yung talk about mental health, yung awareness, yung issues, yung mga disorders na yan about mental health, iniiwasan pa rin ng marami yan. And I've known some few people na ayaw talagang pag-usapan yan. Tapos sabi ko, hindi mo na-hit yung isa sa mga need ng mga tao. At ngayon, para mas ma-hit natin yung understanding na yun, we need the Bible. At ito yung verse. Tingnan niyo yung verse. Sabi ni Jesus sa mga Pharisees na masyadong legalistic at shaming and rejecting ang trabaho nila. Kaya masama ka, hindi mabuti ang Diyos sa'yo dahil ganito ka. Give glory to God pag sinasabi nila yun. Ang sabi ni Christ sa kanila, go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Diba? Sabi niya, aralin niyo kung ano ibig sabihin nito. Actually, Old Testament verse yan, Hosea 6:6, kung nagkakamali. Sabi niya, I desire mercy, not sacrifice. Alam niyo, ibang mga tao na they need mercy, sometimes we judge them. At yung mga words na ganito, dapat kasi. Diba? Narinig mo yung mga words niya. Pag-uusapan natin dito next week na mas matindi pa. Diba? Pag may hindi magandang nangyari,
And then some people talk to us or we talk to people, very negative ang words ang sasabihin, especially kapag nag-uumpisa sa ganito. Dapat kasi, 'di ba? Problematic ka na, tapos sasabihan ka ng dapat kasi, 'di ba? Bakit kasi? Yan, isa pa 'yon. Bakit kasi hindi mo ginawa? Bakit kasi? And I hear that even from believers. We need to learn to say other things and then we need to unlearn yung mga bagay na yun. 'Di ba? And of course, hindi lang ito, again, psychological side na parang hindi mo, aralin mo to na hindi sabihin. Pero sabi ko nga sa inyo, it is impossible na baguhin ang sarili natin without God. Kahit gaano tayo katalino, kahusay, kaplanado ang mga bagay-bagay, I tell you, kakapusin ka. You can only do so much. Believe me, I've been there and I've observed so many people, kakapusin ka along the way. Kapag mind over body, ako lalo na yan. Diba? Ay, hindi, wala akong problema, lalo na rin yan. And yung mga negativities na natanggap natin, sooner or later, kapag naipon yung mga basurang negative emotions na yan, itatapon mo yan to somebody. At ang masakit, papaano kung sa loved ones mo itatapon? Yung basurang mga emotions na naipon mo along the way. Let's continue. Now, define natin, what is shame or hiya sa Tagalog? Yung pakiramdam ng pagkakahiya, pagkakaroon ng mabigat na damdamin dahil sa pagkakamali, kahinaan at paglabag sa pamantayan ng lipunan. You see, what's the same sa amin ni Cha ay yung nagkaroon kami ng shame and guilt. Dahil meron kaming hindi ginawa. 'Di ba? Hindi tayo yung gumawa ng mali, pero hindi tayo gumawa ng tama bago nangyari yung mali. And after that, we can use that against ourselves. Shaming ourselves. At ang masakit, when other people shame us or we shame other people. Isa pa, rejection. May tinatawag sa psychology na self-rejection. Isa yan sa mga mahirap na disorder or mga issue sa buhay natin. Ano ibig sabihin yan? Pagtatanggi sa Tagalog. Not so sure kung tama yan, pero I think may konting dating. Rejection means ang hindi pagtanggap o masidhing pag-ayaw sa isang tao, bagay o alok. Okay? Yung ni-reject ka, yung with words or actions, that's something. Mayroong iniiwang basura yan sa damdamin natin. Tayo man yon o ibang tao, it's hard, mga kapatid. Basahin ko lang mabilisan yung isang commentary tungkol sa shame and rejection at anong dinadala nito sa culture ng, alam niyo, sino nakarinig ng cancel culture? Noon pa yan. Before pa na nabuhay tayo, meron na yan. Ngayon ay na-identify na. At listen here, lumalala yan. Okay, listen. Shame tends to relate to corporate and social lack of honor and to losing face or cancel culture among one's peers or in the sight of superiors or inferiors. Guilt tends to be more individualistic and relating to individual moral failure. Yung, alam mo yun, may mga tao na alam yung issue mo and then you feel shame. At yung mga tao na to, dinidiin pa talaga sa'yo na mali ka, ganito ka, dapat kasi, bakit kasi ganun, dapat kasi, and you feel, alam mo parang pako ka na pinupukpok ng pinupukpok, palubog ka ng palubog. Paano kung bata ang nakakaranas niyan? Kaya ba niyang i-handle? Kung medyo may kaisipan na, good for us. Pero paano kung bata? Paano kung hindi niya kaya? Sabi natin, he's or she is not mature enough na dali ng ganon. That's another thing. Okay?
Ito pa, skip ko na yan. Cancel culture represents a contemporary manifestation, yung ancient honor and shame. Okay? Nangyayari yan noon pa, before us. But inverted and weaponized through digital platforms. Yung cancel culture ngayon, dati maliit na grupo ng tao na apektado niyan. Ngayon, the internet. At ito pa nangyayari. May cancel culture pag may nagsasabi na, alam nyo ba, may isang tao dyan, ganito ginagawa. Ay, sino yan, sis? O sino yan, bro? O sino yan? Naku, alam ko yan kung sino yan. Nagsasagutan sila doon sa mga comments. That's a form of canceling people. Where traditional shame cultures operated through institutional and communal mechanism, ibig sabihin, malit na grupo ng mga tao lang, cancel culture operates through distributed social punishment. Tingnan mo, social punishment. At minsan, pinapunish natin sarili natin kapag pinupost natin yung feelings natin na supposed to be few people na nakakalam at maski yung walang pakialam sa'yo, malalaman, you are canceling yourself. Na napapalala yan ng social media, ng internet. At ito pa, and withdrawal of support and aimed at erasing someone's, ito na, pakinggan nyo mabuti. That's a coordinated withdrawal of support. At mafe-feel mo yan. At minsan, ikaw lang, kaya mo na. And sometimes people do that to us or we do that very sadly or minsan di natin alam na nagagawa para natin. And I'm praying, mga kapatid, listen here, by the end of this session, we will be humble enough na humingi ng tawad sa Diyos if we have done it. And hindi lang tayo humingi ng tawad, kundi maging part tayo ng anti-cancel culture by being compassionate, by giving compassionate care. Diba? Let's continue. Sabi pa rito, standing and professional viability. Okay, self-explanatory na yan. Now, ito yung opposite ng shaming and rejecting. Compassionate care. Mapagmalasakit na pag-aaruga. Ang ganda na Tagalog, ano? Parang napaka close to heart. Okay? Parang nanay ang naiisip ko. Okay? Uri ng pag-aalaga na puno ng malasakit, empathy, pag-unawa, ang pagbibigay ng pisikal na tulong at pati emosyonal at spiritual na suporta. That's compassionate care. If you are giving compassionate care in its overview pa, general na gamit, it's not just in the hospital. It's in the home. It's by a friend. Alam mo yung busy ka, picture nyo to mga kapatid, picture nyo to. Busy ka, and then bigla may mag-message sa'yo na isang tao. Oy, Beshi, Mamshi, or BFF, or whatever man tawag sa'yo. May time ka ba? Yun yung mga tipo ng PM or text or call na nag-aantay ng compassionate care. Diba? Now, do you reject that or do you shame that? After listening, ito yung hindi dapat. Kasi Beshi, dapat kasi hindi mo ginawa yun eh. Nangyari na nga eh. Kapag sinabi mo ba yun, mababawasan ba yung sakit niya, damdamin niya? Dapat kasi, sabi ko sa'yo, wag mo nang gawin yun eh. Hindi mo na kailangan sabihin kasi unang-una nangyari na. And when you say that, you are wounding again the heart of that person. Mga, nangudngud yung uso ng bata. Sasabihin mo, di ba sabi ko sa'yo, kaya wag mo nang gawin yan? Does it help? Nasabihan mo yung tao na bata o matanda na, ikaw kasi, dapat kasi ganito eh. Does it help? Thumbs up, yung sabing, oo, nakakatulong yun para magising ang ano niya, pastor, kasi ang kulit niya eh. Or it does not help. Of course, it does not help naman. Pero, we do that. Okay? If not many times, sometimes. Okay? Yung, yes, in a way, pero ito yung dapat gawin. Oh, bro, kamusta ka na? Ito eh, palpak na naman kasi ganito eh. Imbis na
dapat kasi nakinig ka sa akin. Anong mga words sa kapalit nun? Okay, kwento mo nga. Sige, pakinggan kita. Ano ba naisip mo ngayon? There, you listen. Pero kapag sabihin agad natin, dapat kasi, that's very wounding. Pero yung nakaka-alleviate ng pain, ganun ba nangyari sa'yo? Sige, pakinggan nga kita. Sige, share ka, salita ka dyan. Makikinig lang ako sa'yo, bro. And then, ipakita mo yung body language na nakikinig ka. At huwag mong ganyanan. Sige, magsalita ka lang. Okay. Para sinasabi mo sa kanya, alam mo, importante ka. Pero mas importante yung Instagram ko sa'yo. You remove your cell phone, ilagay mo sa bulsa, ilagay mo sa bag mo, and for some few minutes, makinig ka muna. Dahil yung precious time mo would mean a lot to that person. Kung nagbigay ako ng time sa kuya ko na inaasar niya ako, praise the Lord, praise the Lord. Oh, brother! Ginaganon ako ng kuya ko. Naasar ako sa kuya ko nun. Pero kung nagbigay kaya ako ng time, okay? And it's hard. Hanggang ngayon, fresh pa rin sa utak ko yung mga pangyayari niyon. And I rejected myself. Okay? Tuloy tayo. So, again, balikan natin yung verse. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. Kapag may taong lumalapit sa atin, nabugbog na yung damdamin niya at down na, huwag na natin siyang pukpukin lalo. Alam niya na yun. Alam niya na yun. At makulit siya, yes, makulit siya. Dapat naman talaga siyang pagalitan. Pero makakatulong ba yung papagalitan mo uli siya ngayon? Okay? Now, hindi ko sinasabing konsentihin. Ang ibig ko sabihin, be compassionate, be merciful. Kung ikaw ang nasa lugar niya, gusto mo ba nakarinig ng mga salita na dapat kasi? Ba't hindi mo kasi ginawa? Ayan, isa pa yan. Or mga words na, alam mo yun, pero kasi bakit natin nasasabi yung dapat kasi? Eto, listen here. Kasi maski tayo, sugatan din. And sometimes we feel holy kapag may pinapagalitan tayong kapwa sugatan na gumagawa ng sarili nating mali sa kanila. At dinadump natin sa kanila yung basura natin. And so many people are not going into this. Maniwala kayo. Okay? Pero it's this time na kailangan natin maging compassionate. Okay? Again, balik tayo. So, what do we do? Understanding? Matthew 9:13 connects spiritual acceptance to inner wholeness. Let's do accept them. Hindi tolerate them, but accept them. Pag kalmado na siya at nakikinig na siya at mas nasa huwisyo na siya, tsaka mo siya i-correct or kung kailangan i-rebuke. Pero for that time, for that moment, encourage him muna. Pag kalmado na, bro, para maiwasan mo yung ginawa mo nakaraan, okay lang bang mag-suggest sa'yo? After mong malaman ang sitwasyon, makinig, okay? It's your part, makinig ka. Sunod ay, understand deeper. Kung kailan mo ulitin sa kanya, bro, tama ba pagkakaunawa ko? Ang na-feel mo dyan ay nagkaroon ka ng takot? Ay, oo, alam, nakakatakot kasi at nagigilty na ako eh. Okay. So, i-clarify mo na dapat naunawaan mo. At dito yung time na ilayo mo ang cellphone mo. Maniwala kayo sa akin ako. Please, ilayo natin yung cellphone natin. Kasi maski ikaw, kung ikaw yung nasa lugar niya, at yung kausap mo may hawak na cellphone, o may nakapatong na cellphone sa table habang nakikipag-usap sa'yo, that doesn't help. That is not compassionate care. Okay? Unless na may emergency ka talagang lagi inaantay. Emergency kasi inaantay ko na maging 100 yung likes. Okay? Next. Respond with grace. Okay? Paano mo gagawin yung respond with grace? Okay? May time na kailangan mo siyang embrace. Especially pag same gender, you embrace that person. Kaya tapikin mo yung balikat.
Okay? O kaya, ah, yung malinis o kung opposite gender, yung malinis na akap, wag naman yung masyadong may, alam mo na, okay? Or tapikin lang, okay? Or you show body language na nakikinig ka. You lean forward pa and then you look at the eye. That's offering grace. Isa pa, you say about, lalabas ang pagiging pastor ko dito. You say words of God. Kaya importante sa atin na may word of God kang baon. Hindi para sa iyo most of the time ang word of God, kundi sa mga taong ipapadala sa iyo ng Diyos na matulungan sila. Kahit maiksing mga phrases or words from the Bible. Wag lang yung common na narinig ko ganito. Walang ibibigay sa iyo ang Diyos na hindi mo kaya. Okay din yon. Pero dagdagan mo naman. Wag lang puro ganun. Okay? At as we learn dito sa inner healing sessions, yun ang pwede mo sabihin. Okay? Lastly, ito pa. Make our families a safe place. I-practice natin sa bahay muna para maiwasan yung possible na pwedeng mangyaring problema. Practice compassion, compassionate care sa bahay pa lang. Be sure na nag-uusap kayo. Hindi sa chismis ng ibang pamilya ha. Nag-uusap kayo. Be sure na ikaw ay pwedeng kausapin ng derechahan. Be sure na humble and teachable ka. At kapag nasimulan yan sa family, it will proceed outside pa. Now, kung may mga palpak nangyayari sa family noon, wala na mangyayari doon. Wala na rin solusyon na sabi mo sa sarili mo, dapat kasi, you're living in the past. No, live in the present, pero have perspective of the future by saying na, okay, let's do this better this time. Huwag nating gamitin yung past para pang blackmail sa mga family members natin. Gawin mo to kasi dati ganyan ka. That's, alam mo yun, nakakasugat sa damdamin. Let's prepare our family, yung churches natin, yung samahan, okay? And we need this. We need time to talk. Sa dami ng coffee shop ngayon, mumurahin, mamahalin, take time to talk there. You need somebody to talk with. Ikaw man yung may problema o ikaw yung tutulong, we need each other. Okay? So sa lahat ng sinabi ko mga kapatid, maging clear sa atin na let's give compassion and care sa bawat isa.